Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Warmar, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi napigilan ni Han Sanchen na malubog sa kagalakan ng ganitong uri ng paggamot, at maaaring sumumpa si Han Sanchen na ito ay isang mas kasiya siyang karanasan sa kanyang buhay kaysa sa 5 elemento ng Divine Stone Treatment. Parang napakaraming nurse ang nagpapakain sa iyo ng gamot, at kasabay nito ay ang daming top-notch beauties na nagpapasaya sa iyo, minamasahe ka para mag-relax, nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng walang katapusang kaligayahan. Mahirap pakawalan ang sarili mo. Nalalapit na ang kamatayan, at sobrang nag-e-enjoy ka pa, go to hell, pagkakita sa ngiti ni Han Sanchen dahil sa sobrang pagpipigil, alam ng dalaga na dumating na ang pagkakataon. Sa isang pag-iisip sa kanyang bibig at isang kapit ng kanyang mga kamay, ang puting liwanag ay naging mas maliwanag sa isang iglap. Wow, sobrang komportable. Sa puting liwanag, sa wakas ay hindi nakatiis si Han Sanchen at sumigaw. Ngunit sa oras na ito, ang babae lang ang nakakaalam na ang sitwasyon ni Han Sanchen ay talagang napakadelikado, dahil sa oras na ito, ang Han Sanchen ay nagsimulang bumukol, tulad ng isang steam bun na ibinabad sa tubig, ang kanyang buong katawan ay mas mataba kaysa dati, at ang dugo ay unti-unting umaagos mula sa kanyang ilong, tainga at iba pang lugar. Sinisikap mo siyang gawin hanggang kamatayan. Nakita din ito ni Xiaono at humakbang para pigilan siya. Kung magpapatuloy ng ganito, siguradong magiging yang swelled to death si Han Sanchen dahil sa sobrang tonic di nagtagal. Biglang, nang akmang kikilo si Xiaono, biglang umugang ang langit sa labas kasama ng hangin at mga ulap, malamig pa rin ang gabi noon, ngunit ngayon ay sumisikat na ang araw at ang liwanag nito ay sumisikat sa lupa. Oops, madaling araw na. Biglang sigaw ni Xiaono, alam na alam ng lahat sa nayon ang sitwasyong ito, dahil nakakatakot ang amoy ng hangin sa mga oras na ito. Walang nakakaalam ng mga damdaming ito kaysa sa mga nakatira sa nayon. Darating na sila, bakas ng takot ang sumilay sa mga mata ni Xiaono. How could it be done so soon? Do you think I will be fooled? If a man from outside the village do something in the village, then don't blame me for being ruthless, umiling ang dalaga at malamig na sumigaw. Bagamat bawal na salita ang Tian Liang, sino ang nakakaalam kung ito ay taksil na plano ni Xiaono? Ngayon na ang Han Sanchen ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, ang inisyatiba ay nasa kanyang sariling mga kamay. Gustong magpaliwanag ni Xiaono, ngunit hindi siya kinakabahan at hindi alam kung ano ang gagawin saglit. Ate, huwag kang mahulog sa bitag, paanong madaling araw ngayon? Nagsisinungaling siya sa atin. Tumayo si Lucien sa lupa at mabilis na lumapit sa tabi ng dalaga. Oo, ayon sa normal na pagtatantya, malapit na magmadaling araw, mabilis ding bumalik si Eros sa tabi ng dalaga. Minsan madaling araw na, dapat alam mo na. Hindi alam ni Ching Ching kung paano ipapaliwanag, kaya matagal niyang ibinuka ang kanyang bibig at ito lang ang nasabi niya. Sa madaling araw, isinara ng nayon ang mga pinto nito, ngayon ang hiningang ito ay dumating na. Ayon sa mga alituntunin ng nayon, dapat silang matulog kaagad. Gayunpaman, kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, imposibleng asahan na sila ay titigil. Itinoon niya ang kanyang paningin kay Han Sanchen. Siyempre nakita rin ni Han Sanchen ang mga mata niyang nagpanik, pero ito, sobrang komportable, bagamat gustong umalis ng kanyang kamalayan, subconsciously tumanggi ang kanyang katawan na payagan ito. Hayaan mo siya. Nang makitang hindi makatakas si Han Sanchen, talagang balisa si Xiao, kaya tumalikod siya at kinuha ang kutsilyo sa kusina sa kwarto. Panaginip, kumunot ang noo ng dalaga, at agad na tumabi sa kanya, si Lucien at Erhu ay sumugod papunta sa Xiao. No,
Ang dalawang masamang tao ay mga lalaki kung tutuusin, kaya kahit na may mga armas si Xiaono sa kanyang mga kamay, wala siyang magagawa sa kanila. Ikaw. Ito ay lubhang hindi komportable na napapalibutan ng dalawang tao, at si Xiaono ay nagalit at nababalisa ng ilang sandali. Brat, bakit hindi ka lumuhad at humingi ng tawad? Now, do you know how powerful I am? Nang makitang kontrolado na niya ang sitwasyon ng labanan, hindi napigilan ng dalaga ang mapangiti. As far as she is concerned, she only have one younger brother, so natural hindi siya mabuli. Hayaan mo akong gumamit ng mga kasanayan sa pagpapagaling para maging patay kang taba. Sigaw ng batang babae, at kasabay nito, mas mabilis niyang binibigkas ang formula, at ang kahabag-habag na Han Sanchen ay nagpatuloy muli sa pagtaba sa puting liwanag. Ang ganoong uri ng nakakapreskong pakiramdam ay sobrang komportable na halos mag-nosebleed si Han Sanchen, ngunit wala talaga siyang magagawa. Ngunit biglang kumalat ang isang malakas na amoy sa hangin. At halos sa isang kisap mata ay biglang natabunan ng mga itim na anino ang paligid ng silid. Ang mga itim na anino na iyon ay hindi malinaw na makita ang kanilang hitsura, ngunit sila ay parang mga tao, at sila ay napapaligiran ng isang puting hangin. Sa harapan ng itim na anino, nakatayo doon ang 4 na puting figure na nakasuot ng balabal, bagamat ang mga taong ito ay nababalot din ng puting enerhiya. Ang kakaiba sa mga puting figure na iyon ay ang kanilang mga katawan ay tila mas transparent. It's interesting, some people actually stayed up until dawn, putting on such a good show here. Ang pinunong si Bai Ying ay ngumiti ng masama, isa siya sa mga nangungunang kapitan. Hindi simple ang babaeng iyon, pero hindi ko talaga inaasahan na hindi rin pala simple ang lalaking iyon. Pagkakita kay Han Sanchen na nakulong sa puting liwanag sa oras na ito, hindi napigilan ng isa pang kapitan ang tumawa. It doesn't matter if it's simple or not, para sa amin, kailangan lang namin sundin ang rules dito. Haha, tama yung pangalawa kuya, since may lumalabag sa rules, then we will enforce the rules. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Maghintay hanggang matapos silang mag-away at magsasama-sama tayong lahat, o sabay tayong pupunta ngayon? Kailangan ba nating kunin ang slack in terms of our strength? Can't we just improve it? Nagkatinginan yung 4, tapos biglang sumugod sa kanila. Sa sandaling natapos ng pinuno ang kanyang mga salita, siya ay sumigaw ng marahas sa lugar, bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malaking puting hangin ang agad na pumulupot sa kanyang kamay. Nilamon ng lahat ng kapangyarihan. Ito ang pinakakaraniwang ginagamit na galaw ng kanilang amo, gamit ang malaking halaga ng Zinki para mag-transform sa kanyang mga kamay at bumuo ng isang malaking puyo ng tubig. Ang puyo ng tubig ay patuloy na lalago sa prosesong ito, at sa wakas ay magiging isang napakalakas na malakihang pag-atake. Sa parehong oras, dahil ang mga paghinga na ito ay nabuo sa anyo ng mga vortex, ang taong inaatake ay madalas na malubhang nasugatan kapag ang hininga ay pumasok sa katawan at nagiging sanhi ng isang malaking pag-ikot. Sa makatuwid, gusto niya ang trick na ito. Gayunpaman, ang trick na ito ay isang pangkaraniwang pamamaraan lamang, at ang antas ay hindi masyadong mataas. Pagkalabas ng puyo ng tubig ay sumugod din ang lalaki. Nang sumugod sila patungo sa Han Sanchen at sa kanyang mga barkada, ang puyo ng tubig ay naging napakalaki, at ang buong puyo ng tubig ay ganap na napapalibutan ng mga ulo ng libu-libong mga hayop. Ibinuka ng lahat ng mga hayop ang kanilang mga bibig at umungal ng mailap. Darating na sila. Ang biglaang pagsulpot ng taong ito ay nagmadaling makatakas si Xiaono mula sa gusot sa pagitan nila ni Lu Shen, at pagkatapos ay sinamantala ang sitwasyon upang mabilis na magtago. Malinaw ding naramdaman ni Lu Shen at Lu Shen ang krisis sa likod nila, at hindi nila namamalayan na nagmamadali nilang itinoon ang kanilang mga pag-atake sa nanghihimasok. Boom! Huwag mong i-overestimate ang sarili mong kakayahan. Kinagat ng pinuno ang sulok ng bibig at biglang itinaas ang kanang kamay, at agad na napaatras ang dalawang tao. Damn, this is not a lie. It's really liwayway. Today, paano ba ang madaling araw ngayon? Sa oras na ito, sa wakas ay napagtanto ng dalawang masasamang tao na ang sitwasyon ay iba, at sila ay napahiyaw sa gulat. I told you about the dawn, pero ayaw mo lang maniwala. Galit na sigaw ni Xiaono. Okay now, dapat mamatay tayong 4 dito. Sa tabi niya ay halatang gulat ang babae nang marinig niya ito. Siyempre alam niya ang mga alituntunin ng nayon, kapag dumilim na,
masama na. Kung tungkol sa langit na nagiging mas maaga, ito ay nangyayari, ngunit ito ay napakabihirang. Kadalasan, hindi pa niya ito nakikilala, ang huling pagkakataon ay noong bata pa siya, naisip niya kahit sandali na ang madaling araw ay isang alamat lamang. Total noong huling bata pa siya, nasa edad pa rin siya kung saan wala siyang maalala. Ngayon, sa ganitong kritikal na oras, nakilala niya talaga siya. Gayunpaman, ang babaeng iyon ay hindi isang tanga, nang maliwanag ang kalangitan, ang mga puting anino na ito ay dumidilim, at isang kakaibang kapaligiran ang kumalat. Nararamdaman pa rin niya ang sense of crisis na dala ng kabilang partido, kaagad, sa sandaling mawala ang kanyang kamay, ang puting ilaw sa Han Sanchen ay direktang nawala, at si Han Sanchen sa wakas ay nahulog sa lupa na parang talong, ganap na nabitawan. Gamutin. Biglang lumitaw ang isa pang magic door, at isang sinag ng liwanag ang bumagsak sa katawan ni Han Sanchen. Love is a ray of light, it's so green that I panic, you stinky bitch, you still want to fuck me. Sa ilalim ng berdeng ilaw, halatang nasa mas mabuting kalagayan si Han Sanchen at hindi niya maiwasang magmura. You were deliberately treated by me just now, I am helping you alleviate the overtreatment just now. Mahinang uminom ang babae at nagsalita ulit sa bibig niya, nawala agad ang berdeng ilaw. Nang mawala ang berdeng ilaw, biglang naramdaman ni Han Sanchen na mas bumuti ang kanyang katawan, hindi man kalahating kasing ganda ng dati ang ginhawa sa kanyang katawan, buti na lang at tila naging mas komportable ang kanyang katawan, ang pinakamahalaga ay naramdaman niyang malinaw na gising siya, marami. Kung gusto nating mamuhay ng maayos, kailangan ba talagang magdagdag ng berde? Bilisan mo at kumilos ka, bakit ka pa natulala? Don't worry, I will pay attention to controlling the amount of treatment, as long as it is not too much, it will only help you and no harm. Naunawaan kaagad ni Han Sanchen na tinutulungan siya ng babaeng ito sa kabaligtaran. Ikaw ay itinuturing na matalino, kung hindi, sa paghusga mula sa biglaang paglitaw ng alon ng mga tao, natatakot ako na silang lahat ay mamamatay dito ngayon. Sa pag-iisip nito, hindi na nagdalawang isip si Han Sanchen at direktang kinuha ang Jade Sword, bagamat dala niya ang Pangu-Axe, ayaw pa rin ni Han Sanchen na ibunyag ang lahat ng sikreto niya noong una siyang dumating sa lugar na ito. Ito ang karaniwang estilo ni Han Sanchen sa paggawa ng mga bagay, paggawa ng sapat na pagpapareserba para sa kanyang sarili. Kumislap ang liwanag ng espada, at bumangon si Han Mang, bagamat ang Jade Sword ay hindi isang high-end na bagay para sa Han Sanchen, ito ang pinakamaginhawang sandata ng Han Sanchen. 72 Divine Swords. Fenji, na may galit, na sigaw, lumapit si Han Sanchen na may hawak na espada, ang 72 banal na espada sa kanyang kaliwang kamay, at si Fenji sa kanyang kanang kamay ay direktang nakaturo sa puyo ng tubig, at biglang umatake. Eitengal. Ang 72 banal na espada ay parang gintong dragon na umaahon mula sa dagat, nagniningning ng maliwanag. Boom! Sa kanyang kanang kamay, tumama ang apoy, at sumabog ng tumama ito sa lupa, direktang sinunog ang lahat. Break it for me. Nagsanib ang dalawa at agad na nawasak ang puyo ng tubig, at ang lahat ng hininga sa puyo ng tubig ay ganap na natalo sa isang suntok. Some pain it. Sa pagharap sa open siba ni Han Sanchen, ang pinuno ay malakas na kumaway, at isang daloy ng puting hangin ang lumipad mula sa kanyang kamay, direktang umaatake sa aura ni Han Sanchen. Ngunit ang mga sundalong naruroon ay malas, bagamat hindi ito may sigawan ng Fenji sa pinakamataas nito sa yugtong ito, ang napakalakas na apoy ay maaaring mag-apoy kaagad kung ito ay malapit sa katawan, ang nasusunog ay susunugan, at ang nasusunog ay papatayin, ito ay napakasakit na ito ay tumagos sa spinal cord. Ang mga kawal na kanina lang ay nakatayong maayos ay tuwirang nag-aapoy sa maraming lugar, dahilan para mapaungol at mapasigaw sila sa sakit. Sa lugar naman na pinakamatinding tinamaan, ang direktang sinunog ng apoy ay kawawa at naging pulbos. Nang makitang may mali, ang pangalawang itim na figure ay mabilis na lumipad, bumuo ng hindi mabilang na itim na enerhiya mula sa kanyang nakabukas na mga kamay, at direktang tumama sa apoy sa lupa. Ngunit kahit anong pilit niya, ang mga apoy na nabuo ni Fenji ay maaari lamang masugpupan samantala at hindi na maalis. Paanong ang apoy na dulot ng nagbabagang katahimikan ay mapapatay ng mga ordinaryong tao?
Ang napakalakas na pag-atake ng apoy na ito ay maaari lamang limitahan sa ilalim ng parehong mga pangyayari, o maaari itong mas mataas kaysa sa mga iyon. Puff! Sa lupa, mabilis na umiwas ang pinuno ng patagilid, ngunit kitang-kita na ang enerhiya ng espada ni Han Sanchen ay direktang dumaan, na nag-iwan ng marka ng espada sa kanyang dibdib sa isang iglap. This guy, what kind of spell did he use? He's actually so powerful. Sa pagtingin sa sugat ng espada sa kanyang dibdib, ang pinuno ay nakaramdam ng hindi kapanipaniwala. Sa loob ng maraming taon, walang nagawang manakit sa kanya. Damn, galit ako, pagmumura niya sa mahinang boses. Ang pinuno ay nasa loob ng maraming taon, kailan pa siya nasaktan ng ganito. Ang pinakamalakas na kalaban na nakasalubong niya ay tabla lang sa kanya, pero ngayon, nasaktan na talaga siya ng binata. Paano niya natitiis ang ganitong uri ng kahihiyan at kahihiyan? Junior, gusto kitang mamatay. Gamit ang isang soft drink, pinunasan ng pinuno ang mga bakas ng dugo sa kanyang dibdib, puno ng galit ang kanyang mga mata, at hinampos siya ng kanyang kanang kamay. Sa isang iglap, isang air sword ang direktang lumabas sa kanyang kamay. Ang katawan ng espada ay transparent at napapalibutan ng puting hangin, sa di kalayuan ay parang isang puting dragon na napakalakas. Angal ng dragon. Ang buong espada ay direktang kumakalat, ang puting enerhiya ay lumilitaw sa lahat ng direksyon, at pinagsama sa sarili nitong likas na enerhiya. Ito ang pinakakaraniwang kilusang pagpatay na ginagamit ng pinuno, at ito ay sinubukan at nasubak. Basta ilang puntos na lang ang kalaban, kapag natama na siya nito, mahirap nang makaligtas. Ang espada ay umakit sa langit, nagdala ng lakas ng kulog, humantong sa pagbagsak ng langit, at direktang inatake ang Han Sanchen. Ang Han Sanchen ay talagang malayo pa sa sword energy, ngunit sa oras na ito, malinaw din niyang nararamdaman ang napakalakas na pressure na dala ng sword. Energy, sa tabi nila, halos mabangis ang hitsura ni Lu Shen at Erhu sa epekto ng lakas ng espada. Ang sobrang impact ay halos mawalan ng kontrol sa kanilang facial features. Silang dalawa ay para silang kaharap ng bagyo, bagamat tila ang babae ang pinakamakapangyarihan sa tatlo. Halatang hindi niya kinaya ang mga hakbang ng pagpatay ng pinuno, gusto niyang umiwas ngunit ginagamot niya si Han Sanchen, kaya't nakayanan niya ang sarili at kumapit, halos himatayin ang munting alipin sa gilid, nilalamon ng kakaibang galit ang langit. This guy is very powerful, otherwise, you should run away quickly, I will support you for the time being. Hindi nakayanan ng babae ang sarili at hindi napigil ang sumigaw ng malakas. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!